Nagsimula ang kwento bisperas ng Pasko sa 2022, at si Dan, isang dating sarhento na kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang guro, ay dapat natulungan ang kanyang asawang si Emmy at ang kanyang anak na si Muri sa party. Tahalip siya ay nasa telepono na sinusubukang mag-apply para sa kanyang pangarap na trabaho sa isang lab, ngunit sa kasamaang palad ay tinanggihan ang kanyang aplikasyon. At tinapon ito at nagdabog, sinamahan ni Dan ang kanyang anak sa sopa at pinaalalahanan siya na gawin ang mga kagustuhan niya, habang nanonood ang pamilya ng isang laban ng soccer, ngunit biglang naputol ang laro nang lumitaw ang isang kumikinang na ulap at kuryente sa field at nagsimulang lumabas ang mga tao mula rito. Ang mga taong ito ay mukhang mga sundalo at sila ay pinamumunuan ni Teniente Hart, na nagpapalam sa lahat na sila ay nanggaling sa taong 2051. Isang alien species na kilala bilang White Spikes, ang sumalakay sa Earth at karamihan sa sangkatauhan ay namatay, kaya ang mga sundalong ito ay nandito upang hilingin sa mga tao na maglakbay sa hinaharap kasama nila at tulungan silang lumaban. Sa paglipas ng mga buwan, ang bawat bansa sa buong mundo ay nagpadala ng mga sundalo na kaya nila, ngunit tila hindi ito sapat. Ang tao sa hinaharap ay patuloy na humihiling ng mas maraming tao. Kapag naubusan na ang mga sinanay na sundalo, sinisimulan ng gobyerno ang pagdraft ng mga sibilyan para sumali sa laban. Nagdudulot ito ng kaguluhan sa mga lansangan dahil naniniwala ang maraming tao na hindi sila dapat ipadala sa isang digmaan na hindi nakakaapekto sa kanila. Si Dan ay patuloy na nagtatrabaho bilang isang guro, ngunit ang kanyang mga estudyante ay tila hindi masyadong interesado sa kanyang tinuturo dahil mamamatay lang din naman daw sila. Tanging si Martin, na nahuhumaling sa mga bulkan at laging gustong pag-usapan ito. Sa sandaling iyon ay nakatanggap si Dan ng isang mahalagang mensahe sa kanyang telepono. Siya ay pumunta sa pasilidad ng militar at dumaan siya sa ilang mga pagsubok na nagpapatunay na makakasali siya sa laban dahil mamamatay siya sa loob ng 7 taon. Biglang naramdaman ni Dan ang isang masakit na sensasyon sa kanyang braso at natuklasan na nilagyan nila ang kanyang braso ng metal. Ipinaalam na susubaybayan siya ng device sa hinaharap. Pagkatapos ay pumunta si Dan upang sabihin kay Emmy ang balita, at agad siyang nagpasya na dapat silang tumakas. Sinabi ni Dan na hindi niya maalis ang tracker, kaya nakiusap si Emmy sa kanya na kausapin ang kanyang ama, na hindi nakita ni Dan mula nang siya bata. Isinasantabi ni Dan ang pagmamataas para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Pinuntahan ni Dan ang kanyang ama na si James para humingi ng tulong sa kanya, ngunit naisip ni James na ipinadala si Dan ng gobyerno upang tiktikan siya at nagtalo ang dalawa. Sa huli, kailangang umalis ni Dan na nakadikit pa rin ang aparato sa kanyang braso. Umuwi siya para ipaalam sa kanyang pamilya ang masamang balita, ngunit nangako parent siyang babalik. Kinabukasan, pumunta si Dan sa pasilidad ng pagsasanay, kung saan nakipagkaibigan siya sa isang scientist na nagngangalang Charlie at isang manlalaban na tinatawag na Dorian, na babalik para sa kanyang ikatlong draft. Nakatanggap sila ng pangunahing pagsasanay, ang pagbaril at pangunang lunas, bago sila bigyan ng buong paliwanag kung paano gumagana ang teknolohiya sa paglalakbay sa oras. Maya-maya, nagpapahinga na ang mga trainees nang biglang tumunog ang alarm, oras na para umalis sila. Ang mga trainees ay nalilito dahil sila ay dapat magkaroon ng 7 araw ng pagsasanay, ngunit sinabi sa kanila na ang hinaharap ay kailangan na ng tulong. Nang natipon na ang lahat, ang Team E-Link ay inactivate at ang isang ulap ay lumitaw na magsisimulang kunin sila ng hinaharap. Dadalhin raw sila sa Miami Beach, ngunit sa control room, may mali sa mga output coordinates. Lumilitaw ang grupo sa kalangitan sa itaas mismo ng lungsod at bumagsak sa tuktok ng isang gusali, na nagiging sanhi ng pagkamatay ng marami sa kanila. Nailigtas ng mga natitirang miyembro ang kanilang sarili dahil nahulog sila sa pool at kailangan lang nilang lumangoy. Ang koponan ay tumingin pababa sa lungsod ng Miami at natagpuan sira-sira ito. Hindi nila alam ang gagawin, ngunit sa sandaling iyon ay nakipag-ugnayan sila sa isang koronel, na nagsabi sa kanila na ang lungsod ay sasakupan ng mga White Spikes kaya darating ang mga sundalo upang bombahin ang lugar. Ang misyon ng koponan ay iligtas ang isang pangkat ng mananaliksik na nakulong sa loob ng isang laboratorio. Alam ng koronel na may karanasan si Dan sa militar at inatasan siya sa pamamahala sa koponan. Ginabayan ni Dan ang koponan sa buong lungsod, na nagbibigay sa kanila ng mga indikasyon kung paano kumilos ng maayos at paano umiwas sa kamatayan saan man sila pumunta. Nahanap nila ang gusali ng lab at pagpasok nila dito, natuklasan nila ang isang patay na dayuhan, kaya kinuha ni Dorian ang isang kuko bilang isang trope. Sa pinakaloob ay nahanap nila ang pangkat ng mananaliksik, ngunit lahat sila ay patay na. Iniling ng koronel sa kanila na kunin ang lahat ng mga kopya ng pananaliksik at ang mga White Spikes ay babalik na at ang mga jet fighter ay papalapit. Ang koponan ay nagmamadali upang kunin ang lahat ng mga kinakailangang bagay, pagkatapos ay nagsimula silang bumaba ng tahimik hanggat maaari.
Gayunpaman ang isa sa mga lalaki ay nakarinig ng ingay at nang siya ay tumangala, at natuklasan nila kung ano ang hitsura ng mga white spikes. Ang alien ay naglabas ng spike mula sa buntot nito, na ikinamatay ng isa sa kanila, at agad na nagpaputok ang koponan. Ang kanilang mga bala ay hindi nakapinsala sa makapal na balat ng mga alien, mahalaga na papabagalin nila ito habang tumatakbo sila sa hagdan at makahanap ng isang exit. Pinapatay ang maraming miyembro ng koponan sa daan, kaya nanatili si Dan sa hulihan upang ipagtanggol sila. Dahil hindi tumatalab ang mga bala niya, gumamit siya ng axe, na hindi rin ganoon kabisa. Sa kabutihang palad, dumating si Dorian upang iligtas siya at pinatay ang nilalang at tinuro sa koponan na ang tanging mahihinang parte ay ang leeg at tiyan. Biglang dumami ang white spikes na humahabol sa kanila, ang koponan ay tumatakbo hanggang sa mahanap nila ang sasakyan na iligtas sila. Sa kasamaang palad, ang mga white spikes ay unang nakarating sa sasakyan at sinisira ito. Ngayon ang koponan ay walang pagpipilian kundi labanan ang mga alien habang naghahanap ng cover. Habang paubos na ang koponan sa pag-atake ng mga white spikes, ang mga nakaligtas ay nahulog sa tunnel, si Dan niligtas ang isang nahulog na trainee. Naantala nito ang buong koponan, at nagpa siya ang dalawa na harangin ang alien upang makatakas ang natitirang koponan. Sa sandaling iyon, dumating ang mga jet at binomba ang buong lugar. Makalipas ang ilang oras, nagising sina Dan at Charlie sa isang base sa Dominic Republic. Nahanap nila si Dorian, na nagsasabi sa kanila na ang natitirang bahagi ng koponan ay patay na at pinagalitan si Dan dahil sa paghinto nito upang tulungan ang isang nahulog na naglagay sa panganib sa iba. Inamin ni Dorian na may cancer siya, at siya ang magpapasya kung kailan siya mamamatay. Naputol ang kanilang pag-uusap nang pinatawag si Dan ng koronel. Nang marinig niya ang isa pang sundalo na tinawag siya sa kanyang apelyido, nagulat si Dan nang mapagtanto na ito ay isang mas matandang anak niya. Lumaki siya bilang isang scientist, at siya ang nangungunang researcher sa Air Force, na siya mismo ang bumuo. Ipinaliwanag ni Muri na hindi niya pinadala si Dan upang makita ang kanyang ama, talagang kailangan niya ang tulong nito sa isang bagay, sa katunayan siya ay kumilos ng propesyonal. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang kakaibang white spike. Ang koponan ay naghanda at umalis, kung saan sinabi ni Muri kay Dan ang kwento ng nangyari. Ang mga dayuhan ay lumitaw mula kung saan sa Russia noong 2048 na walang satellite imagery at radar. 3 taon lang ang inabot nila para sakupin ang mundo. Nais malaman ni Dan kung ano ang nangyari sa kanya bago siya namatay, ngunit naisip ni Muri na mas mabuting huwag na lang sabihin. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa pugad, kung saan isang grupo ng mga sundalo na sinusubukang itali ang babaeng white spike. Galit na galit ang alien at sinimulang salakayin ang mga sundalo, pinatay ang marami sa kanila, pumasok si Muri at binaril ito, na nagbibigay ng pagkakataon sa iba na itali ito at pigilan. Nang mahuli, sumigaw ang babaeng alien upang tawagan ang kanyang mga tagapagtanggol, at sa lalong madaling panahon ay dumating ang mga ito. Habang sinusubukan ng alien na salakayin si Muri, bumaba si Dan at binaril ang mga alien hanggat kaya niya bago pumasok sa pugad upang tumulong na iligtas ang kanyang anak na babae. Tama-samang itinulak ng mga sundalo ang alien sa holo at sinakay sa helicopter, ngunit sinusubukan ng mga white spikes na salakayin din ang mga helicopter upang iligtas siya. Tumakbo sina Dan at Muri sa isang jeep at nagsimulang magpaputok sa mga white spikes upang bigyan ng mga helicopter ng pagkakataong makatakas. Pagkatapos ay nagmamaneho ng napakabilis upang makatakas sa lugar. Puminto sila sa isang beach para magpadala ng SOS flare, at pinagalitan ni Muri si Dan dahil sa hindi nag-iisip. Gusto lang siyang protektahan ni Dan, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Muri at sinabi niya na iniwan niya ang pamilya noong siya ay depressed dahil hindi magawa ang gusto niya. Noong siya ay 16, si Dan ay naaksidente sa sasakyan, at si Muri ay nasa ospital nang siya ay namatay. Nasasaktan si Muri sa lahat ng ito, at walang salita si Dan dahil hindi siya makapaniwala. Ang babaeng white spike ay dinadala sa isang oil platform, kung saan nakalagay ang time machine. Siya ay nakakidena at binibigyan ng napakaraming gamot na pampakalma bawat oras. Nagtutulungan sina Dan at Muri sa pagsusuri sa DNA ng alien at sinusubukang tuklasin kung paano nito pinipigilan ang lason na patayin siya. Prinabaho nila ito ng ilang araw, at nagbibigay daan din ito sa kanila na makapag-bonding muli at makipag-usap sa palakaibigang paraan at nagsasalo sa pagkain. Noong gabi bago umalis si Dan, sinabi niya kay Muri na ipinagmamalaki niya ito at magiging proud din ang kanyang ina. Tinasamantala ni Muri ang pagkakataon. Naipaliwanag kung bakit niya ito pinadala dito. Kapag nakahanap na siya ng paraan para makagawa ng mas malakas na lason, kailangan niyang dalhin ito sa nakaraan para maproduce ito at ihanda sa pagdating ng mga alien. Kaya kailangan niya ito matapos agad bago umalis si Dan.
Ayaw iwan ni Dan si Muri hanggang sa kanyang kamatayan, ngunit sinabi ni Muri na pinapante niya siya dahil siya lamang ang mapagkakatiwalaan niya. Sa sandaling iyon, sa wakas ay natapos na ang lason na may 100% na tama para sa isang babaeng White Spike, ngunit ito rin ang sandali na nagising ang alien at tumawag para sa kanyang mga tagapagtanggol. Habang dumarating ang isang grupo ng mga lalaking alien upang salakayin ang platform, naisip ni Dan na dapat nilang patayin ang babae upang matigil ang pag-atake, ngunit sinabi ni Muri na mayroon lamang silang isang sample ng lason at mas makakatulong ito sa nakaraan. Habang sinisimula ng mga sundalo na i-protect ang platform sa abot ng kanilang makakaya at nakapasok ang iba sa laboratorio, tumakbo sina Muri at Dan upang subukang makarating sa helipad kung saan nandun ang portal na mag-a-active sa loob ng ilang minuto. Pinagbabaril ng dalawa ang mga alien, ngunit si Muri ay natama ng isang spike. Tinubukan ni Dan na tulungan siyang maglakad, at ang platform ay malapit nang bumigay dahil ang mga alien ay sinira ang barko at nabangga dito. Humihingi ng paumanhin si Muri sa pagiging mentor niya kay Dan at pagkatapos sabihin na mahal niya siya, binigay niya ang lason, hiniling na gamitin ito para iligtas ang lahat. Biglang lumitaw ang isang alien at nadulas si Muri, dahilan para iligtas siya ni Dan. Gayunpaman, iyon ang sandali na nag-activate ang portal, at ibabalik ng Team E-Link sina Dan, at ang iba papabalik sa nakaraan. Mabuti na lang at ligtas ang lason sa kamay ni Dan at hindi nabasag. Sinabi ni Dan kay Hart na kailangan nilang i-produce ang lason at ipadala ito sa hinaharap upang patayin ang lahat ng mga dayuhan, ngunit may masamang balita si Hart, hindi na gumagana ang time machine, marahil dahil sinira ng mga dayuhan sa platform ng langis at hindi na sila makakabalik, ibig sabihin tapos na ang lahat. Umuwi si Dan at halos hindi makapaniwalang makakasama niya muli ang kanyang pamilya, nabigla pa rin siya dahil sa lahat ng pinagdaanan niya. Tagabi ay hindi siya makatulog, at patuloy niyang binibisita si Muri upang kumpirmahin na buhay ito. Nang puntahan siya ni Emmy, ibinahagi ni Dan ang nangyari sa nakatatandang Muri, at determinado pa rin siyang makahanap ng solusyon sa lahat ng ito. Tinutulungan siya ni Emmy na makita ang mga katotohanang mayroon sila, alam nilang inaatake ng mga dayuhan ang Russia noong 2048, ngunit walang nakakita sa pagdating ng spaceship. Marahil iyon ang taon na nagsimula silang dumating, at walang nakakapansin dahil ito ay nasa gitna ng isang nagyayelo na lugar sa Russia. Kaya kailangan nilang simulan alamin taon-taon bago mangyari. Kinabukasan, agad na kumilos si Sita niya si Dorian at kinumbinsi niyang hindi pa ito tapos, pagkatapos ay dinala nila ang trophy clone ni Dorian sa lab na pinagtatrabahoan ni Charlie. Kinumpirma ni Charlie na may sediment sa clone na mukhang abo ng bulkan na nagmula sa alinman sa China o Korea. Hindi nila naiintindihan kung paano mapupunta ang Asian ash sa Russia. Sumunod pinuntahan ni Dan ang kanyang estudyanteng si Martin, na nagpapaliwanag na nagkaroon ng malaking pagsabog ng bulkan sa Asia libu-libong taon na ang nakalilipas. Kung ang abo ay tinatangay ng hangin, maaaring nahalo ito sa tubig ng Russia, na naging yelo. Nangangahulugan na ang mga nilalang ay nandito na sa Earth, na nagyelo sa ilalim ng daan-daang layer ng yelo, kaya hindi nila nakitang dumating ang mga spaceship. Ang dahilan kung bakit sila lumitaw sa 2048 ay dahil sa pagbago ng klima na matuno ang lahat ng polar ice, sinabi nila ang teoryang ito sa gobyerno, ngunit dahil wala silang anumang patunay, hindi sila binibigyan ng mga mapagkukunan upang mahanap ang pugad ng alien. Kailangan nilang gawin ito sa ilegal na paraan, at pumunta sa kanyang ama na si James, na maraming taon nang nabubuhay sa labas ng grid at may sariling eroplano. Nang marinig na sinabi ni Dan na, kailangan ko ang iyong tulong, ay nakumbinsi si James na tumulong sa misyon, anuman ito. Nakipag-ugnayan din si Dan kay Hart na nakatrabaho ni Muri sa hinaharap at handang tapusin ang misyon. Si Hart ay nagdadala ng ilang sundalo kasama niya, kasama ang maraming armas at ilang mga kopya ng lason. Ang koponan ay naglalakbay sa Russia. Pagdating nila sa Academy of Sciences Glacier, nagsimula silang tumingin sa paligid ng lugar para sa mga palatandaan. Huminto sila nang natuklasan nilang nagloko ang kanilang mga makina dahil may kakaibang magnetic field na nakapalibot sa kanila. Gamit ang maraming pampasabog, ang koponan ay nakatuklas ng isang butas sa lupa at pumasok sa kuweba, kung saan ay natagpuan nila ang nagyelo na spaceship. Itinuro ni Dan na ang pagpasok sa spaceship ay lubhang mapanganib, gumagamit sila ng chainsaw upang maputol ang yelo at ang koponan ay pumasok sa spaceship habang iniiwan sina Charlie at James sa labas. Ang grupo ay pumasok at napagtanto na ito ay isang crash site, nakakagulat na ang katawan ng piloto ay hindi isang white spike. Pumunta sila sa isa pang silid at nahanap ang mga aktwal na white spike sa loob, na napagtanto nila ang dala ng mga bioengineered na nilalang na ginamit ng lahi ng alien ng piloto bilang mga sandata upang manakop ng mga ibang planeta.
Ang koponan ay nagsimulang mag-inject ng lason sa mga pods at pinapanood ang mga white spikes na nanginginig sa sakit na nagpapatunay na ang lason ay tumitalab sa kanila. Gayunpaman, ang kanilang mga pag-iyak ay ginising ang mga hindi pa naturukan na nagdulot ng pagkabasag ng kanilang mga pod at pag-atake. At ang ilan sa kanila ay nakatakas, sinabi ni Dorian na wala silang pagpipilian kundi pasabugan ang barko, kaya ibinigay niya kay Dan ang kuko ng alien at manatili sa loob upang i-activate ang bomba kapag nakalabas na ang lahat. Sinimulan ni James ang pagbaril sa mga alien na tumatakas, ngunit ang baril ni Charlie ay nasira at sinimulan niyang patayin ang mga nilalang gamit ang chainsaw. Lumabas si Dan at sinabing tumakas habang si Hart at ang iba pa ay nakikipaglaban sa loob. Hindi na makapaghintay, pinasabog ni Dorian ang bomba, pinabagsak ang lahat ng nilalang kasama siya at namatay tulad ng gusto niya. Si Dan, Charlie, at James ay lumabas bago ang pagsabog, ngunit ipinaliwanag ni James na nakakita siya ng isang dayuhan na may pulang tiyan na tumakas. Napagtanto ni Dan na iyon ang babae, kaya naghiwa-hiwalay sila, nakita ng Reyna ang isa sa kanila at umatake, ngunit ito pala ay isang taong yari sa nyebe na natatakpan ng mga damit na inilagay ni James bilang isang bitag. Nang hinabol siya ng Reyna, nagpakita si Dan upang banggain siya ng kanyang snowmobile. Pagkatapos ang mag-ama pinagbabaril ito hanggang sa gilid ng bangin. Alam nilang hindi pa ito patay at maghanda para sa kanyang pagbabalik. Nang muling umatake ang Reyna, itinulak niya ang mga ito upang paghiwalayin, pagkatapos ay tinire ng spike si Dan bago niya mabaril. Ginamit ni Dan ang parehong spike na iyon para saksakin ang bibig nito at in-ice-pick ni James, dahilan para mabulag ito. Ang Reyna ay nagsimulang gumulong-gulong sa kawalan ng pag-asa at si Dan ay nagkaroon ng pagkakataong iturok ang lason sa kanyang binti. Gayunpaman, inalis ng Reyna ang binti na iyon upang hindi kumalat ang lason sa kanyang katawan. Nang subukan ng Reyna na habulin si Dan, naghanda siya ng granada para pasabugin kasama niya. Ngunit sa sandaling iyon, itinaas ni James ang kanyang sugatang kamay upang maamoy ng alien ang kanyang dugo at sundan siya. Tumanggi si Dan na mawala ang kanyang ama pagkatapos nilang muling magsama, kaya tumalon siya sa Reyna at hiniwa ang kanyang leeg gamit ang kuko na bigay ni Dorian. Matapos siyang hampasin ng ilang beses, inilabas niya ang huling bote ng lason at ipinasok ito sa bibig bago malaglag sa bangin. Ang Reyna ay bumagsak sa isang malaking bato at namatay. Kinabukasan, ang mga newscast sa buong mundo ay nag-uulat ng isang pagsabog sa Russia na pumatay sa isang grupo ng mga alien, at sinisikap ng gobyerno na kunin ang kredito para dito. Umuwi si Dan at muling nakasama ang kanyang pamilya, sa wakas ay pinayagan si James na makilala ang kanyang apo. Ngayon ay maaari na silang magtulungan para sa magandang kinabukasan. At doon na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo at kung gusto nyo ng mga ganito klase ng content, subscribe na at i-ring nyo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa na storya ni Potato Recaps. Thank you guys for watching.